Hello Leo, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito yung reading mo for December 29 to 31. Year end, pahabol. Ano ba yung mga ganap? Mga pahabol pa, no? Maraming salamat Leo sa iyong continuous na suporta, pagsubaybay. Gusto ko malaman mo na palagi akong grateful, malaking tulong yung mga nag-subscribe, mga nag-like, follow, mga nag-share ng mga readings, nagko-comments, yung mga nagbibigay ng super thanks, stars, nag-avail ng membership, subscription, pati na rin yung mga private readings. At pati na rin yung hindi nag-i-skip ng mga ads sa videos ko. Regarding private reading guys, tignan nyo na lang yung mga nakalagay sa description kung interesado kayo or yung pinakadulo. Okay, kunin natin yung main theme ng katapusan ng month mo, which is December 29 to 31 and year end na rin at the same time. Wala tayong dalawa rito, ano? So, ang nabunot natin is happiness and career. Ang ganda naman. So, maybe may mga significant changes kang pinaplano, Leo, for the next year regarding your career. And ang nakikita ko siguro yung pinaka magiging focus mo is, yun na nga, may kinalaman sa changes or pag-i-improve ng iyong career. And also, may kinalaman sa happiness mo. Okay, pero actually, itong katapusan ng December, pwedeng nagmamanifest na itong mga energies na ito. Okay? So, nakikita ko dito is mas positibo ka, mas masaya ka, starting now, and until the next year, no? Kumbaga, ang goal mo, papaano ka mas magiging better dyan sa expertise mo, sa profession mo, sa career mo, or whatever you are investing on. And also, at the same time, paano ka mas magiging happy. Okay? Or it could be na happiness ang paparating sa'yo kung meron man. In a romantic sense or not. And also, maaaring may opportunity about career or mga important matters regarding sa sa trabaho mo. Tingnan natin. Using the fortune, ating fortune cards, ano pa yung mga paparating sa'yo. Basta ito yung main energy, ito yung parang siguro pinaka main theme or highlight, no? Netong etong period na ito ng iyong reading. But this is a timeless reading, guys. So kahit nilalagyan ko ng mga petsa yan, yung mga readings ko dyan, timeless po lahat yan, no? At ito ay para sa Sun, Moon, Rising, Venus signs, and cross watchers. Kung hindi nyo alam yun, alamin nyo na lang yung how to calculate your birth chart. Pig. Beware of greed. Opportunity or windfall. Wow, ang ganda. Meron siyang windfall. You have also chair empty. Definitely, someone or something is living your life, no? Unang-una, magtatapos na yung taon. And, ewan ko, siguro isa ito sa mga pahabol sa'yo. Pero, for some of you, it is specific na tao yung aalis eh. Okay? Pwedeng yan, pwedeng hindi naman literal na iniwan ka niya. Siguro, pwedeng ikaw na lang din ang nag-cut off nung connection, romantic man yan or not. No? Someone or something will be leaving your life. Correction, will be leaving your life. Magbababush na. Kasabay ng pagbababush ng taon na ito, ng month na ito, Leo. Okay? With the pig card, siguro nararamdaman ko dyan, huwag ka na lang masyadong maging gahaman siguro. Or wanting too many things at the same time. Parang, ewan ko, parang kasing may energy dito ng hindi ka na makukontento. Parang masyado ka namang masyado ka namang mapaghangad or hindi makontento kung ano yung meron ka eh.
Oo, kasi ito yung, oo. Or pwedeng pagiging selfish energy, whether energy mo yan o energy na nakakadil mo. Basta wag ka lang masilaw masyado sa pera. Yun lang siguro yung pinakamasasabi ko. And siguro matuto ka ring yan yung sign na matuto kang mag-appreciate na hindi mo naman kailangan ng sobra-sobrang dami. Okay? Yun yung nafe-feel kong energy dyan. Tapos itong carrot, panalo yan eh. Pag nakakita ka niyan, windfall, ibig sabihin, wow, makakabuenas ka, makakapaldo-paldo ka, or makakatsamba ka. Basta there is something na malaki. O pwede ka manalo, especially kung may mga raffle dyan, ewan ko, palaro, whatever. Magkakaroon ka ng, pwedeng magkaroon ka ng swerte, na makatsamba ka, maka-big time ka rito, or pwede rin naman an opportunity about career. Nakikita ko rin naman kasi na merong something related sa career. So, it could be any opportunity na lalapit sa'yo eh. Okay? And maaari kang tsamba big time. Parang ganun, no? Kasi may windfall. Ito na, nabanggit ko na yan, yung chair empty. Kasi parang may mababakante dito eh. Yun, isa pa yun. Another thing, Leo, there is something na mababakante and siguro magkakaroon ka ng opportunity na maka-in ka dyan, no? Or makapwesto ka dyan kasi parang pwesto ito eh. Something na related, siguro pwedeng promotion or meron ka bang intention na ma-promote or meron ka bang something like a goal or something na tina-target mo. Pwede rin, yes, may excitement. Hindi lang happiness yung paparating sa'yo, no? May mga bagay dito na magpapa-excite sa'yo. Oh, maraming ibig sabihin yung excitement, ha? Okay? Anything lang na parang, nakakapagpagana sa'yo, nakakapagpa-uplift ng spirits mo and na-enjoy mo at the same time, no? Masaya ka. Basta, something exciting will come to you. And, yes, good fortune. There is good fortune for you. Meron kang beetle dito. So, bebenasin ka nga, saktong-sakto sa ilalim pa ni Carrot card dyan. And, may mga improvements. May progress. You have the butterfly. So, nakikita ko dito is magandang pagbabago. Yan naman ang dala-dala ni butterfly eh. Nag-e-evolve ka. Ayan, blooming. There is something about your energy na ikaw ay blooming, Leo. Whatever yung nagpapa-blooming sa'yo, hindi ko alam. Pero, ibig lang sabihin nun, you are radiating, you are radiating good vibes, you are radiating, or nag-e-evolve ka, no? You feel better about yourself, and others, yung other people, nakikita nila yung transformation mo, na ka, wow. Humahataw ngayon si Leo, or napaka-blooming ni Leo ngayon. Alam mo yun? Basta, people, not only people will notice you, pati ikaw din. Kumbaga, parang aware ka dito sa magandang transformation na nangyayari sa'yo. Okay? So, let's find out about your love life. Ano naman yung mga energies dito sa iyong year-end bonus reading or mga pahabol itong month end na ito, itong taon na to. Regarding your connection, romantic connection, this could be your energy ng person mo. Pakaingay naman ng aso, no? Sorry naririndi na yung tenga ko tsaka yung ulo ko. Pero I need to continue this reading. I'm so sorry about the background noise. Oh, I can see a reunion. Magtatagpo kayo. Baka magkita kayo sometime, somewhere, netong person na to. Okay, so nakikita ko hindi pa tapos sa inyo. Hindi pa tapos ang lahat para sa inyo netong tao na to. Nakikita ko rin na merong nagdi-daydream sa inyo dito, whether siya yan or ikaw, nami-miss, naaala-alala pa rin, hindi pa rin nakalimutan.
Oo, nagre-reminiscing kayo eh. Pwedeng this is an ex or a past lover or a past connection wherein nagkahiwalay kayo pero hindi pa tapos ang lahat sa inyo. Parang may mga bagay na hindi nabigyan ng closure, hindi nabigyan ng clarity. Kaya lang parang siguro hindi nyo na, ewan ko, siguro hindi na kayo naghabol sa isa't isa rin eh. And pwedeng before, hindi, ewan ko, hindi, meron something dito na parang hindi ganun ka-solid or hindi ganun ka-sure kung ano talaga yung standing mo sa kanya or standing niya sa'yo eh. Pero meron lang talagang mas pinili na lang na hindi na lang maghabol doon sa connection ninyo. Pero definitely, merong something dito na na alam nyo sa isa't isa na pwede pa kayong magtagpo nitong tao na to. Or kumonect somewhere or someday. Yun yung napipick up kong energy. Okay? Sorry sa noise Lipat na tayo sa tarot cards mo. Ano ba yung mga additional messages? So, possible na mag-reunite kayo. Mag-reconnect kayo na itong person na to. Yun lang naman yun. Okay? Kasi nga, andun pa rin yung desire or feeling to reconnect sa isa't isa. And longing. Pwede kasing namimiss, nahanap-hanap, no? You have the Ace of Swords. You have the King of Cups, Death card. And below the deck, you have Lunar Eclipse. So, yung mga signs na nandito, babanggitin ko na lang, there are air signs, Gemini, Libra, Aquarius. There's also Cancer energy and Scorpio energy. Yes, definitely you will experience some kind of transformation with the Death card and the Butterfly card here. There is there is this major na pagbo-blooming, 'di ba? Sabi ko nga, there is renewal, there is transformation. Total overhaul ito ng sitwasyon mo o ng sarili mo, Leo. Yun yung nagre-reflect dito. But that is also an indication of an ending, and I saw that here with the Chair empty card kasi nga someone or something is leaving your life. Whether you are disconnecting, letting go of this situation or of this person, or the person na talagang, ewan ko, pwedeng siya na lang din talaga yung umalis. Hindi ko alam. Basta merong something na magbabago, magtatapos, no? Maliwanag yung energies mo ng ganun. So, there is complete renewal. Siguro pwedeng ito yung mga New Year's resolution mo. Hindi ko alam. Kasi parang nakikita ko na meron mga mababago sa'yo. Whether binago ng pagkakataon or talagang intentionally, ito yung mga gusto mong baguhin sa sarili mo, sa sitwasyon mo or sa buhay mo. And kung merong mga ending dito, definitely meron ding mga simula. Yun lang naman talaga din ang meaning ni Death card, no? O, pwedeng some of you, this could be a separation, a breakup, cutting cords, no? You could be dealing with a person who is hindi siya stable na partner. Or it could be na ito ay energy mo lang din, na ikaw ay masyadong sensitive about something, magiging overly emotional ka about something. You will react to something. Like, I don't know, maybe merong something that will trigger for this emotion of yours na mag-surface or mag-resurface kung dati na to. Pero, I sense something na parang you will react emotionally. It could be
Oo, yun na nga, yung nabanggit ko. Pero you could also be dealing with someone who is, pwedeng si Cancer, sabi ko nga, pwedeng immature itong person na to. Hindi siya ganun ka-stable na person. Pwede kang maging moody, emotional, or kung sino man tong person na to. Or it could be a person or you na parang ewan ko, hindi ka emotionally, ayaw mo maging available for this person or ayaw niya maging available sa'yo emotionally. Ewan ko, merong ganong energy. And the Ace of Swords, but in reversed position. So you need to reevaluate. You need to reevaluate something dito sa sitwasyon mo. Pwedeng nagkakamali ka, may mga misinformation dito. Or it could be blocked communication as mentioned here sa iyong card. Pwedeng magkaroon ng mga difficulties pagdating sa communication. At isa pa, parang magulo yung isip, ayan, Sa love life mo kanina kasi there is confusion. And then dito sa Ace of Swords mo, there is again a clouded judgment. So, it's not, I guess it's not a good time para gumawa ka ng major decision kasi nga pwedeng you are emotionally unstable and at the same time magulo rin yung isip mo. So wala kang ma-formulate na magandang decision pagka ganyan yung sitwasyon. And the only solution sa mga ganitong situations is to let give time hanggang maging stable muna yung iyong mindset and yung emotions mo bago ka gagawa ng specific or major decision and action. Oo, kasi kasi nga confused ka Or maybe merong something na puputulin kasi Ace of Swords minsan ganun magtatapos, puputulin yung communication. Ewan ko. Sa bottom ng deck mo, you have the lunar eclipse, There is deep emotional cleansing. And the timing mentioned here is about 3 months. Meron something na mare-reveal sa'yo. Expect mo na yan. And possible na magkaroon ng panibagong cycle. An emotional cycle. It could be a romantic na connection, So, para dun sa mga singles, it could be a new connection, a romantic connection or a new cycle na mag-unfold para sa inyo or darating sa inyo. So, nakikita ko dito, definitely, magliliwanag yung mga bagay-bagay kasi dito may period pa ng confusion So, siguro in about 3 months, after ng 3 months, doon darating sa iyo yung clarity, yung answers na hinihintay mo. Okay? And meron talaga definitely ending na binabanggit dito. Okay, Leo. Merry Christmas and a blessed New Year to you. Sana makatulong sa iyo tong reading na to. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.